May dalawang bangkang militar sa ilalim ng tulay na ito. Ang mga sundalong naka-camouflage ay nasa itaas. Kumpleto sa armas, ang misyon nila ay secure ang leader ng kalaban para sa pagpapalitan ng mga bihag sa tulay na ito, pero walang nakaalam na sa ilalim ng tulay ay ganito ang sitwasyon. Mabuti na lang at handang-handa ang mga sundalong Amerikano. Hindi lang mga sniper ang nakaposisyon sa malayo, mayroon ding armored vehicle, at dagdag pa rito ang makakapal na poste ng semento na nagsisilbing pananggalang. Siguradong hindi maglalakas loob ang kalaban. Pagdilim ng langit, natukoy ng sniper ang mga bihag na dapat ipagpalit at agad itong iniulat sa commander. Ako ang namamahala sa operasyon, nakabilang ako ng 18 bihag. Uulitin ko, 18 ang bilang ng mga bihag. Pagkarinig sa bilang, na tama na, tumawag na ang commander sa panig ng kalaban at nagbabala na huwag silang gagawa ng kalokohan, dahil magpapaputok siya anumang oras. Pagkatapos nito, tinanggal ng commander ang maskara ni Buri para makita ng kalaban na tinupad niya ang pangako. Nang maglakad si Buri patungo sa panig ng kalaban, pinakawalan din nila ang lahat ng bihag. Sa mga bihag, ang mga matatapang ay nagmamadaling tumakbo patungo sa kampo ng mga Amerikano, habang ang 8 ay naglalakad ng nanginginig sa takot, natatakot na baka may bumaril sa kanila. Sa sandaling iyon, nakatawid na si Buri sa teritoryo ng kalaban. Ang kilos na ito ng kalaban ay nagdulot ng hinala na may balak silang masama. Iniulat ng sniper na sumakay na si Buri sa motorsiklo at handa nang umalis. Inutusan ng commander ang mga sundalo na manatili sa dulo ng tulay. Ang mga bihag na ito ay maaaring pin lamang. Posibleng may nakakabit na bomba sa kanila. Kapag pinapasok sila, madali silang mahuhuli. Nang makita na hindi gumagalaw ang mga bihag, nawalan na rin ng pasensya ang kalaban. Nagpaputok siya sa himpapawid para magbabala at magmadali. Lakad. Ang pangyayaring ito ay nagtulak sa commander na isiping aatake na ang kalaban, kaya agad siyang nag-utos na magpaputok. Nagkagulo na sa dulo ng tulay. Mabuti na lang at sa malapit na distansya, may machine gun sa armored vehicle na walang tigil sa pagpapaputok sa kalaban. Sa malayo naman, ay may mga sniper na sumusuporta, kaya mabilis nilang nakontrol ang sitwasyon. Ngunit ang sundalong si Rajan ay hindi sumunod sa utos ng commander. Isinugol niya ang buhay niya para iligtas ang mga bihag, dahil ang mga bihag na ito ay pamilya ng mga lokal na sundalo. Nakakalungkot na, ang pagtatangkang pagliligtas ni Rajan ay nabigo. Hindi lang namatay ang mga bihag sa harap niya, kundi pati ang binti niya ay tinamaan din. Mabuti na lang at nakasuporta agad ang mga kasamahan, at sa pagkakataong iyon ay nahila nila si Rajan pabalik sa labanan. Pagkalipas ng 15 minuto, ang mga kalaban sa huli ay napatay na rin lahat at wala nang ingay. Ngunit nang mag-inspeksyon ng commander sa battlefield, bigla niyang napagtanto na may nakakabit na pampasabog sa mga bihag. Masasabi lang na napakaswerte nila, kung hindi, marami sa kanila ang namatay na sana roon. 3 buwan na ang nakalipas, ang commander ay nagsasanay ng mga sundalo. Habang abala siya sa mahigpit na pagsasanay, kakabalik lang ni Reese mula sa bakasyon at bumisita sa kaibigan. Napagdesisyonan nilang kumain sa isang restaurant sa daan. Nakita ng commander ang pamilya ni Rajan. Ang anak na babae ni Rajan ay masayang tumakbo patungo sa commander, at niyakap siya. Tinanong ng commander ang kalagayan ni Rajan at sinabing dahil sugatan si Rajan noong labanan, maaari na siyang direktang lumipat sa Amerika, pero gusto raw ni Rajan na manatili para magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang marinig iyon, hindi alam ng commander kung ano ang sasabihin. Plano niyang payuhan si Rajan nang maigi pagkalipas ng ilang araw. Pagkaalis sa base, umuwi si Rajan para ipagluto ang asawa ng isang masarap na huling hapunan. Sa sandaling iyon, isang sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Rajan. Ang dumating ay ang doktor ni Rajan. Ang doktor ay may dalang artificial leg para kay Rajan at bumaba ng sasakyan. Sabi ni Rajan, hindi na sana nag-abala ang doktor, na siya na lang sana ang kukuha sa ospital. Eksaktong dumating ang arms dealer na si Danawi. Malinaw na siya ang dahilan kung bakit naroon ang doktor. Hindi nagtagal, bumalik si Rajan sa base. Sa oras na ito, ang commander ay nasa loob na ng lungsod para sa misyon. Nang dumaan sa checkpoint, nakita niya ang driver na nagpapakita ng mga dokumento, pero ayaw pa rin silang papasukin ng sundalo. Ang commander ay lihim na bumunot ng baril nang makita ang sundalo na kumakatok sa bintana at nagsasabi ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Akala nila ay gustong kapkapan ng sundalo ang sasakyan, kaya handa na silang magpaputok. Pero nanatiling tahimik ang driver at naglabas ng pera mula sa bulsa at ibinigay ito. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Ang layunin ng commander sa lungsod ay simple, may impormasyon para sa 2 nagbebenta ng armas.
Sa watchlist, si Danawi ay dumating na. Dito. Dumating ang commander para kumpirmahin kung ang impormasyon ay tama. Pinakamainam na mahuli si Danawi. Kada rating lang nila sa locus yung binanggit ng impormasyon. At nakita nga si Danawi, at ang hindi alam ng commander, ay si Danawi ay nagpakita na sa harap ng bahay ni Rajan. Sa oras na ito, tapos nang magsuot si Rajan ng uniforme. Hindi nagtagal, tumawag si Rajan sa telepono, sa commander. Sinagot ng commander, ngunit hindi nagsalita si Rajan, kahit ano. Nagmamadali siyang nagtanong kung ano ang nangyari, ngunit narinig lang niya ang pag-iyak ni Rajan. Hanggang si Rajan, humingi ng tulong sa commander na alagaan ang kanyang pamilya, pagkatapos ay binaba ang telepono. Naramdaman ng commander na may masamang nangyari, kaya nagmamadali siyang itinigil ang misyon at iniulat ang sitwasyon sa base. Nakita niya na sa unahan ng pangunahing kalsada ay isang checkpoint. Sa pagkakataong ito, hindi na matyaga ang commander na maghintay. Sinabihan niya ang driver na diretsyong banggay ng checkpoint, na nagdulot ng gulo. Sa oras na ito, dumating na si Rajan sa restaurant ayon sa kahilingan. Anong nangyayari? Ginigipit na tayo. Paparating na sila. Nasaan ang mga gamit ko? Tumahol ang aso para bumati, lalong kinabahan si Rajan. Kinabahan. Tiningnan ng malalaki, bilog, at litong mata ng aso. Ni Rajan ang remote control, mula sa kanyang katawan. Ang commander, na nasa sasakyan noon, ay nakita rin ang usok na umaakyat mula sa base. Naintindihan niya, nahuli na siya ng isang hakbang. Pagdating sa bahay ni Rajan, nakita nila ang mga bakas ng bala sa dingding at ang bangkay ng asawa ni Rajan. Rajan, ngunit wala ang dalawang anak niya doon. Malinaw na, hindi tinupad ni Danawi ang kasunduan niya kay Rajan. Siya, hindi pinatawad ang pamilya ni Rajan, bagkus, kinuha pa ang buhay ng kanyang pamilya. Bilang isang kaibigan, hindi sumuko ang commander sa salarin. Nakatanggap siya ng impormasyon. Lumabas na noong araw na iyon, bukod kay Danawi, naroon din si Buri, na sinasabing ipinagpalit sa tulay, ay nagpadala rin ng kanyang mga tauhan sa bahay ni Rajan. Ang pag-ataking ito ay ganap na paghihiganti ni Buri. Buri. Si Danawi ay nagbigay lamang ng mga pampasabog, ngunit bago pa man maiulat ng commander ang sitwasyon, tinawag ng mga nakatataas sa base ang commander. At hiniling na ituon ng commander ang atensyon kay Danawi. Huwag kang mag-alala kay Buri. Si Buri ay trabaho ng SIA. Sa oras na ito, naintindihan na ng commander. Kaya pala pumayag sila sa hostage exchange. Lumabas na si Buri pala ang especially iyan ng SIA. Dahil dito, kinailangan ng mga nakatataas na ilabas ang katotohanan. Siya ay tumutulong sa atin na subaybayan ang supply chain ni Danawi. Para makita kung saan niya itinago ang kanyang mga ari-arian. Pinatay lang nila ang isang sundalong Iraqi. Hindi niya masabi. Iyon, bukod pa sa may mga babae at bata. Ang pahayag na ito ay nagpatahimik sa mga nakatataas. Sinabihan na lang nila ang commander na umalis sa kanilang paningin. Ang subordinate ng commander ay pinayuhan siyang umalis na lang, ngunit ito ay parang nagdagdag lang ng gasolina sa apoy. Pagkatapos, ilabas ang kanyang galit, padubog na umalis ang commander. Dito, sa pag-iisip sa nangyari, naramdaman ng commander na ang pagtitiis ay hindi na magdudulot ng kapayapaan at ang pag-atras. Lalo lang siyang nagalit. Ikinwento niya ang lahat kay Ralph. Bilang isang master ng mga taktika, mabilis na, nakaisip ng paraan. Maaari silang humingi ng pahintulot sa mga nakatataas, na magpas siya na hulihin si Danawi. Habang isinasagawa ang misyon, ay dadaan sila sa bahay ni Buri, huhulihin siya at papagkumpisalin. Bago tapusin ang misyon. Kahit paano, ito ay isang bagay na madaling gawin. Naniniwala na ang mga nakatataas, ay walang masabi. Hindi inasahan ng mga nakatataas na ang isang tao, na tapat tulad ng commander ay marunong din palang gumamit ng taktika. Kaya mabilis nilang inaprubahan ang operasyon. Pinagmasdan nila, sa pamamagitan ng flycam ang ruta ng sasakyan ng commander, ay gumagalaw. Bigla nilang napansin na tila lumihis ito ng daan. Nang sabihin ng mga tauhan ng SIA na ito ang base ni Buri, ay nagmamadali silang tumawag sa commander. Ngunit tiyak na walang sumagot sa telepono dahil lahat ng mga sundalo sa ilalim ng pamumuno ng commander ay sumalakay na sa bahay ni Buri. May mga armadong tao sa bahay ni Buri, ngunit hindi marami. Nang harapin ng isang squad ng mga piling sundalo na pinamumunuan ng commander, ang kanilang paglaban ay tumagal lamang ng 3 minuto dahil ang antas ng firepower ng dalawang panig ay hindi magkapareho. Antas. Sa ibaba, sunod-sunod ang putok ng baril at may bakbakan. Sa loob ng bahay, ilang granada lang ang kailangan para matapos. Napakabilis, inakyat ng commander ang koponan sa ikalawang palapag, at sa loob ng kwarto ni Buri. Nang makita ang mga sundalong ito, hindi natakot si Buri, bagkus, malakas na naghamon. Sa mga salita ni Buri,
ang commander. Walang iniiwan na bakas, hinayla niya si Buri ng mabilisan. Habang kinakaladkad, may narinig siyang pamilyar na tunog. Mula sa sulok ng silid, umiiyak ang anak ni Rajan. Mahinahong sinabi ng commander sa bata, huwag kang matakot. Lumapit siya kay Buri, at nakitang patuloy pa rin itong nagmumura. Ramdam ng commander ang matinding galit sa kanyang kalooban. Hindi na niya mapigilan ang kanyang mga kamay. Pagdating ni Iris, ang nakita niya ay ang bangkay ni Buri. Nagkatinginan si Ben at ang mga sundalong naiwan doon. Alam nilang malaking gulo ito. Si Ralph, ang master ng mga mautak na plano, ay agad na nakaisip, kailangan nating protektahan ang base. Ang maliit na mesa, mukhang may pampasabog, pagtiyak niya, kunin ang pampasabog. Malinaw, para maging kapani-paniwala ang lahat, gusto ni Buri na pasabugin ang lahat, kaya, napilitan ng commander na tapusin na si Buri. Pero hindi na inalintana ng commander ang mga bagay na ito. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata at bumaba ng hagdan. Mabilis ang reaksyon ni Chris para gawing lihay timo ang kasinungalingan. Nagmamadali niyang kinalas ang tali sa mga kamay ni Buri. Inutusan niya ang mga sundalong naroon. Tandaan ninyo ang script na binuo natin. Lahat kayo, umalis na agad dito. Ang kwentong ito ay isang malaking panlilinlang. Paano kung mabunyag ang mga tao sa base? Ano ang kahaharapin nilang parusa, pagkatapos ng araw na ito? Pagbalik sa base, kahit na nagkasundo ang mga sundalo sa kanilang kasinungalingan para pagtakpan ang mga nakakataas. Nagdesisyon pa rin ang colonel na tanggalin sa trabaho sina Ben at Ralph. Nandoon din ang ibang mga tao sa silid, pero kahit na ginawa iyon ng colonel. Nang umalis si Ben, ang ibang mga kasamahan sa koponan, ay kusa pa rin naghatid sa kanila dahil alam nilang nasa panig nila ang katarungan. Salamat, sir. Sabi ng lieutenant, habang nakatingin sa mga kasamahan, tanging isang salitang salamat lang ang nasabi ni Ben. Pagkatapos ay malungkot siyang umalis. Mula sa sandaling sumakay, siya sa eroplano, hindi na siya ang commander ng militar, kundi isang lalaking sinibak sa trabaho na nagngangalang Ben. Pero hindi inaasahan ni Ben na sa mismong sandaling aalis na siya, magbabago ang lahat. Dahil na-delay ang flight, sina Ben at Zoe ay napilitang magpalipas ng gabi sa hotel. Sa bar, nakilala ni Ben si Mo. Hindi nagpaligoy-ligoy si Mo, diretsong sinabi ang pagkakakilanlan niya. Si Mo ay isang ahente ng CIA. Kailangan niya ng 2 baril para tapusin ang drug lord na si Danawi. Kailangan lang ni Mo sina Ben at Ralph. Kung tatanggapin nila ang trabaho, agad silang magkakaroon ng pagkakataong mapatay si Danawi. Siyempre, hindi ito palalagpasin ni Ben. Kaya pagkatapos ng 3 segundong pag-iisip, nagdesisyon sina Ben at Ralph na sumali sa grupo ni Mo bago lisanin ang bansang ito. Kailangan nilang tapusin si Danawi para makapaghiganti. Ganoon na nga, dumating ang dalawa sa lihim na base ng CIA. Pagkatapos pirmahan ang kontrata, binigyan sila ng bagong id ng ahente. Nang makita ang singsing sa daliri ni Ben, pinayuhan siya ng ahente na habarin ito, baka makahalata ang iba. Maliit lang ito pero madaling makabunyag ng pagkakakilanlan. Dinala ni Mo ang dalawa sa harap ng board ng impormasyon. Ang sponsor ng rebelding grupo ay makikipagkita kay Danawi sa nightclub mamayang gabi. Dahil napakahigpit ng seguridad sa nightclub, kailangan nilang kumuha ng 2 baril sa loob. Kinuha ni Ben ang baril at sinuri ang Browning, 9 na bala ang laman. Medyo mabigat ang trigger na 5 pound, kahit na ang baril na ito ay maituturing na luma na, pero ang pakiramdam sa pagpaputok ay mas maganda pa. Pagkatapos pumutok, ang ingay ay napakaliit din. Nagbigay si Mona ng tig-1 tumpok ng dolyar kina Ben at Ralph, at sinabihan silang mamili ng mga gamit, dahil kung hindi sila makakapasok sa nightclub mamayang gabi. Pagdating ng gabi, dumating ang dalawa sa tamang oras. Kasabay nito, patuloy na binabantayan ni Mo sa pamamagitan ng hidden microphone para maiwasan ang anumang aberya. Pagkatapos maghanap, nakarating ang dalawa sa upuan nila. Pagkatapos, magmasid ng mabuti sa paligid, napansin ni Ben ang sponsor na nasa direksyon ng 2:00. Sa mesa, may 2 magandang babae. Nakasama nila, mukhang nag-e-enjoy sila ng husto. Pero hindi alam ng sponsor na sa ilalim ng mesa niya ay may nakakabit ng microphone ng CIA. Ang buong usapan ay naririnig at near-record ni Mo. Nakita nilang wala pa si Danawi. Naghamon si Ben ng maliit na pastahan kay Ralph. Hulaan kung sino ang especially iyan ng CIA. Dahil sa base, hindi nagbigay ng impormasyon si Mo. Sinabi lang niya na lalabas ang taong iyon kapag kailangan na. Akala ni Ben, ang taong iyon ay, ang pangunahing lugar ay ang taong nasa harap natin, ang taong yun. Tingnan mo lang, malinaw na may kakayahan, pero si Ralph, sa tingin niya, ang lalaking naka-jacket, na nakatayo sa harap, sa ganitong init, naka-jacket siya. Malamang may itinatago siyang armas sa ngayon. Isang napakagandang server ang lumapit sa harap nila.
Parang magkakilala sila, inabutan niya ng inumin ang dalawang lalaki, sinabi niyang siya si Lisa, ang credit card ng mga sir. Itago niyo na lang ang mga resibo, Ben at Ralph. Nagtinginan sila, tulala, hindi makapagsalita. Ang siya, marunong talagang pumili ng tao, at si Lisa ay nagpatuloy. Sa pagpapaliwanag ng kanilang misyon, makikita niyong palihim kong ilalagay ang inihandang pampatulog sa inumin ng target. Pagkatapos sabihin ito, iniwan ni Lisa ang kahon ng sigarilyo, binuksan ito ni Ben at nakita ang mga armas na kailangan nila. Maayos at malinis ang pagkakalagay dito, kakalagay lang nila ng mga armas nang makita nilang pumasok si Danawi sa club. Sumunod ang mga gwardya, lahat ay may dalang baril, kahit na gusto na nilang tapusin agad si Danawi. Alam niyang kailangan unahin ang misyon. Dahil ang gusto ni Ben ay ang buhay ni Danawi, pero ang gusto ng siya ay ang cellphone niya. Sa pamamagitan ng cellphone na yun, makikita nila ang network ng pagbibenta ng armas ni Danawi nang makarating. Dito, hindi rin nag-aksaya ng oras si Danawi, lumapit si Lisa at nagtanong. Ano ang gusto nilang inumin? Lahat ay umorder ng kani-kanilang inumin. Si Danawi lang ang hindi uminom ng mga inihandang inumin. Ang lahat ay bayad na ng kaibigan mo. Enjoy na lang kayo, wala akong gusto, kita nyo naman. Na nahihiya ako, sinabi ng negosyante na si Lisa ang magbuhos. Para kay Danawi, isang soda na lang, nang makita niyang umalis. Si Lisa, kinuha ni Danawi ang phone at sinabing mag-transfer na agad. Ang negosyante, matigas ang kanyang pakikitungo, pilit, ngunit nananatiling matigas, narinig ni mo ang sitwasyon sa mesa. Mabilis na inilagay ni Lisa ang gamot sa baso ng soda nang lumapit siya sa mesa, kasabay ng pagtatapos ng transfer. Handa nang umalis si Danawi, mabilis na lumapit si Lisa. Inabot ang soda kay Danawi, pero ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanya. Inumin mo, ito na nga ba ang pangalawang beses? Ngayong gabi na masyado kang nag-aalala sa inumin ko. Nagkataon lang ba ito o may iba ka pang layunin? Gusto sanang ibaba ni Lisa ang baso pero mahigpit na hinawakan ni Danawi ang pulso niya kanina. Sabi ni Lisa, huwag mong sayangin ang soda na ito, siya mismo. Hindi rin ito iinom, kung hindi mo iinumin, sayang. Nang mapansin niyang nagsisimula ng magduda sa kanya si Danawi, napilitan si Lisa na uminom ng kaunti. Ang dahilan kung bakit ginawa niya ito ay simple lang, sa loob ng 10 hakbang ay tiyak na may antidote. Lumingon siya. Mahinahong lumakad palayo, agad na lumapit si Ben sa tabi ni Lisa. May napansing kakaiba ang mga gwardya ni Danawi, at tumatawag na para iulat kay Danawi. Hinalo ang puting pulbos sa tubig, dahan-daang inilapit ni Ben ang tubig sa bibig ni Lisa. Mabilis na nailabas ni Lisa ang lahat ng ininom niya, pagkatapos ay kinuha ang baril mula sa bulsa at naghanda para kumilos. Bilisan nyo, sabihin sa kanila. Ang driver ni Danawi ay umalis na sa sasakyan at papunta sa club. Mukhang gusto niyang patayin sina Ben at Lisa. Pero bago pa siya kumilos, natamba siya ng suntok ni Jave. Habang umaalis ang driver, ang mga tauhan ni Mo ay palihim na pumasok sa sasakyan ni Danawi at may ginawa. Hindi na makontak ang driver. Napagtanto ni Danawi na mas marami pala ang mga kalaban kaysa sa inaakala niya. Kaya, isinama niya ang mga tauhan at tumakbo agad nang makasakay. Sa kanya napagtanto na hindi na niya kayang paandarin ang sasakyan. Samantala, ang grupo ni Lisa ay nakalapit na at nahuli na siya. Nagsimula ang putukan dahil pamilyar si Lisa sa sitwasyon. Dito, sinabihan siya ni Mo na manatili at linisin ang pinangyarihan. Si Ben at si Rive ay nagpatuloy sa paghabol kay Danawi. Nang makita ito ni Danawi, napilitan siyang maghiwalay at tumakbo kasama ang mga tauhan. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa na mabuhay, kaya naghiwalay din sina Ben at Rive para habulin sila. Sinundan ni Ben si Vasiro at nakarating sa ikalawang palapag ng isang bahay. Naghanap ng ilang sandali pero walang nakitang tao. Bababa sana si Ben pero natakot siyang baka may naghihintay sa ibaba, kaya binuksan niya ang ilaw sa hallway. Sa pamamagitan ng anino, natukoy niya ang posisyon ng kalaban. Pagkatapos suriin, nalaman niyang hindi ito si Danawi. Iniulat niya ito kay Mo, at pagkatapos ay inutusan siya ni Mo na hanapin si Raj. Samantala, si Raj ay naipit na si Danawi. Sa isang dead end, hindi mabuksan ni Danawi ang mga pinto. Dito, kaya napilitan siyang sumilong sa sulok. Lumapit si Ben sa tabi ni Drive. Pagkatapos nilang pag-usapan ng estratehiya, agad silang kumilos, bilang hanggang 3, ikaw sa kaliwa, ako ang sasakop. Dahan-dahan lang tayong lumapit, narinig sa earphone ang boses ni Mo. Binati ni Mo ang dalawa sa pagtatapos ng misyon at sinabing dalhin ang phone. Usapan tungkol sa base, naghahanda para sa susunod na aksyon. Kinaumagahan, habang tumatakbo si Ben sa gubat, bigla siyang napalingon at may nakita siyang isang matangkad at matipunong lalaki na humahabol sa kanya ng walang tigil.
Mas binilisan pa ni Ben ang pagtakbo, dumaan siya sa shortcut papunta sa lugar ng tire flip, pero sumunod pa rin ang kalaban. Mabilis ang pacing ni Ben, pero mas malakas ang kalaban, ilang hagod lang. Naibaliktad niya ang sitwasyon, ngayon nauuna na siya, at nasa likod na si Ben. Dahil matangkad ang kalaban, mahahaba ang mga hakbang nito. Isang hakbang niya, dalawang hakbang ni Ben bago makasabay. Nang makarating sila sa shooting range, nakahanda na ni Ralph ang mga bala, at nagsimula ng magpaputok. Saka palang nagmamadaling, inihanda ni Ben ang kanyang baril at pumutok, kahit nakakagaling lang sa mabigat na ehersisyo. Pero parehas silang magaling na marksman, lahat ng mga bote na target ay nabasag nila, mukhang tabla sila. Pero si Danawi, hindi tumigil dyan. Kung sino ang mauunang bumalik, siya ang panalo, pagkatapos nilang mag-almusal. Pagbalik nila sa base, may nadatnan silang dagdag na 3 bagong kasamahan. Ang unang lalaking kalbo ay ang lokal na guide, ang kulot na lalaki ay ang technical expert, at si Mo ang nagpakilala sa huling tao, na ang codename ay Prinsesa. Dahan-daang bumangon ng prinsesa. Ano? Oh, Gary, salamat, ma. Mga gago kayo, bumaba kayo dito. Anong ginagawa nyo? Kita sa mukha ni Ben ang pagkairita. Lumalabas na noong nasa Navy SEALs pa siya. Ang prinsesa ay isang intelligence officer na ipinadala ng CIA. Kaya may malaking alitan sila ni Ben, kahit pa si Ben ay binigyan siya ng isang kasabihan, sa matalim na mata. Kudlit, diretsahang sinabi ng prinsesa matapos patayin ni Ben ang kanyang asset na si Buri. Wala nang silbi ang prinsesa sa CIA pagkatapos noon. Nawalan siya ng trabaho, kaya napilitan siyang pumunta dito para kumita. Ngayon, kumpleto na ang team. Ipinakilala ni Mo ang misyon sa pamamagitan ng pag-hack sa telepono ni Danawi. Nalaman nila na nakatanggap si Danawi ng 5 milyon sa isang bar, at may nagutos kay Danawi na ibigay ang pera kay Mona. Si Mona ay isang geology professor sa University of Budapest. Ayon sa investigasyon, hindi pa nakikilala ni Mona si Danawi. Ibig sabihin, may isa sa timang maaaring magpanggap na Danawi para makipagkita kay Mona. Gusto ni Mona gawin ito ng kalbo. Kailangan niyang pag-aralan ang lahat ng impormasyon tungkol kay Danawi para hindi magkamali sa harap ni Mona. Ang iba naman ay magmo-monitor sa lugar at iimbestigahan si Mona para malaman kung bakit ang isang respetadong propesor ay nakikipagtransaksyon sa isang kilalang arms dealer na si Danawi. Ang misyon ni Lisa at Ralph ay sundan ng husto si Mona para malaman ang kanyang daily routine. Maghahalinhinan silang dalawa sa pagsunod para hindi makita ni Mona. Pero hindi, pumabor ang tadhana, sa isang pagsubaybay, napansin nilang, nagbago ang ruta ni Mona. Sinundan siya ni Lisa hanggang sa pinto, saka inabot kay Ben para ituloy ang pagsubaybay. Nang pumasok, si Mona sa laboratorio, tumigil si Ben at tiningnan ang karatula. Sa harap ng pinto, Nuclear Physics Laboratory Professor. Mona, hindi inaasahan ni Ben na ang pagkukunwaring geology professor ni Mona ay isang pabalat lamang. Sa katunayan, nag-aaral pa rin siya ng nuclear physics, kaya naman ang pakikipagtransaksyon niya sa arms dealer na si Danawi ay may katuturan. Mabilis na dumating ang araw ng pagkikita. Ang mga miyembro ng team ay nagkalat sa mga intersection, at si Mo ay minamatsagan din ang sitwasyon sa pamamagitan ng CCTV. Pagdating ni Mona sa lugar, may agad na nakakita sa kanya. Target, bumaba na ng sasakyan. Kumpirmado ang lugar, malinaw. Narinig niyo ba? Nasa east parking lot ang kotse ni Mona. May nakikita ba kayo? Mag-isa lang siya. Lahat ng senyales ay nagpapakita na si Mona ay hindi naglalaro ng kahit ano, sa ilalim ng mahigpit na pagmamatsyag. Lumakad si Mona papunta sa meeting place kung saan nagpapanggap ang kalbo bilang Danawi. Pero si Mona ay napakaingat. Sinadya niyang banggitin ang bayan ni Danawi na sinasabing may naaalala siyang isang pastry shop na sikat doon. Sa totoo lang, kilala ito ng buong lungsod para sa mga tinapay nila, pero sa lihim, ito pala ay isang malaking black market ng armas sa rehiyon. Alam naman ng kalbo, ang pangalan ng pastry shop na ito, Honey Fried Dough. Yung sikat na Honey Fried Dough, sagot ng kalbo. Oo, tama, narinig ko na ang lihim na recipe sa likod ng sarap ng Honey Fried Dough nila ay ang pulot-pukyutan na galing mismo sa kanilang bukid. Doon pa lamang ay lubos nang nagtiwala si Mona sa kalbo. Kumuha siya mula sa kanyang bag ng 6 na hexagonal carbon rods at ipinakilala ang mga ito sa kalbo na sinasabing ang mga ito ay makakatulong sa centrifuge machine na maabot ang supercritical state. Hindi lamang nito mapapabilis ang operasyon, kundi makakatulong din ito para ma-enrich ang uranium sa weapons grade level.
Nagpakita si Mona ng video na nagpapakita ng paggana ng mga rods. Siya ay umikot sa loob ng laboratorio upang patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Tumingin siya sa speedometer ng centrifuge machine na umaabot sa 1,500 revolusyon kada minuto. At matagumpay na nahiwalay ang Mona. Ang kalbo ay may dalang bearing na ito. Sige, suriin natin ito ng maluwag. Ang bagay na ito ay hindi pa rehistrado sa copyright. Kung balak ng kalbo na bilhin ito, bukod sa 5 milyong down payment, kailangan pang ilipat ang 50 milyong natitirang halaga. Nang marinig iyon ng kalbo, hindi na siya nag-aksaya ng oras at direktang nag-bank transfer. Ngunit si Ben, na nagmamasid sa labas, ay may napansin na mga hindi inanyayahang bisita na nag-uusap sa radyo. Napansin ng lahat na, sa bawat kanto ay may 2 armadong lalaki na nagpakita. Matapos malaman ang sitwasyon, nakita niyang tapos na ang transaksyon, kaya't nagmamadaling umalis ang kalbo. Napansin ni Mona ang mga ito at sinundan nila ito. Pagkatapos, ang kalbo ay sumunod sa mga utos ni Mona dalhin ang mga armadong lalaki sa loob ng isang maliit na eskinita. Nais ni Mona gamitin ng kanyang mga tauhan ang facial recognition camera upang kilalanin ang mga armadong lalaki, ngunit natuklasan niyang sadyang iniiwasan nila ang anggulo ng camera. Tila lahat ay pinlano na nang maaga. Gayunpaman, hindi rin naman nagpahuli ang kalbo. Pagkapasok pa lang niya sa eskinita, binaligtad niya ang kanyang jacket upang magpalit ng anyo at nagsuot pa ng maliit na itim na sombrero. Inakala niyang sa ganitong paraan ay makakaiwas siya sa pagtugis. Ngunit pagdating sa dulo, natuklasan niyang naroon na ang kalaban. Kaya't napilitan ng kalbo na kumilos at lumaban. Pagdating sa pangunahing kalsada, mas malala pa pala ang sitwasyon. Sa harap, kaliwa, at kanan ay may mga armadong lalaki. Nang akala ng kalbo na wala ng takas, biglang dumating ang huling backup na sasakyan. Agad siyang sumakay, at mabilis na umalis. Dahil nasa daan pa, ang iba pang mga miyembro, iniutos ni Mona sundan nila ang grupo ng mga armadong lalaki upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng kaguluhang ito. Nang iulat ni Mo sa radyo na ang mga iyon ay pumasok na sa istasyon ng tren, lahat ay nagmamadaling tumakbo patungo doon. Nang bumaba si Ben sa ilalim, nakita niyang nakahandusay si Kulot sa mga upuan. Biglang nagalit si Ben at siya ay agad na pinalibutan. Matapos iulat ang posisyon ni Kulot, siya ay nagmamadaling tinugis ang mga bakas ng armadong lalaki sa loob ng istasyon. Sa wakas, nakita rin ni Ben ang kanyang target, kaya't sumunod siya pagsakay sa tren. Si Drive ay tumakbo upang tumulong, ngunit huli ang lahat, kaya't napatingin na lamang siya habang umaalis ang tren. Dahan-daang lumakad si Ben patungo sa sasakyang kinaroroonan ng armadong lalaki. Nakilala rin ng armadong lalaki si Ben, kaya't bumunot siya ng kutsilyo mula sa kanyang manggas, at matamang tinitigan si Ben. Si Ben, na sobrang panatag, ay naupo sa upuan sa loob ng tren at inutusan si Mo na patayin ang mga CCTV camera sa loob. Nang makita ang batang babae sa harap na bumabati sa kanya, ngumiti ng bahagya si Ben at pagkatapos ay nagsimula ng gawin ang kanyang plano. Kinuha ni Ben ang kanyang telepono at kinuna ng larawan ang mukha ng armadong lalaki upang makilala ni Mo kung sino siya. Pagkatapos, sa pinakamabilis na bilis, bumalik si Ben sa itaas. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng grupo ng mga armadong lalaki ngayong araw na ito. Mataas din ang kanilang kakayahan. Kahit na hindi alam kung ano ang kanilang layunin, unti-unti nang napagtanto ni Ben na sila ay papasok sa isang mahirap na labanan. Ang misyon ngayong araw ni Ben at ng kanyang mga kasamahan ay ang agawin ang malita na puno ng hexagonal carbon bearings na ito. Dahil ang mga bearings na ito ay maaaring magpayaman ng uranium hanggang sa antas ng armas. Matapos maabot ang kasunduan sa transaksyon kay Profesor Mona, ang gumawa ng mga bearings, sila ay maingat na sinusubaybayan ang galaw ng kargamento na ito. Natuklasan nila na ang huling bumibili ay nagmula pa sa Iran. Sa ganitong paraan, maaari na nilang ihanda ang bitag at hulihin ang mga ito. Inutusan ni Mo ang kanyang mga kasamahan na harangin ang kargamento ng mga bearings na ito. At ang kanilang ahente sa kabilang panig ay papalitan ang kargamento ng peking mga ito. Sa ganitong paraan, hindi na makagawa ng armas ang Iran. Ang precondition ng misyon ay ang matukoy ang lugar ng operasyon. Sina Ben at Lisa ang tumanggap ng responsibilidad na ito. Nagmaneho sila ng motorsiklo at ilang beses na ininspeksyon ang lahat ng mga ruta na dadaanan ng target. Matapos ang maingat na pagpili, nagkasundo sila na ang pagsasagawa ng operasyon sa ilalim ng tulay na ito ay ang pinakamagandang pagpipilian. Sa loob ng ilalim ng tulay ay may isang lagusan. Kung sakaling mabaygo ang operasyon, maaari silang tumakas doon. Ang topografiya dito ay napakakomplikado. Para sa isang ordinaryong tao, ang paghahanap ng tamang labasan ay napakahirap.
Bukod pa rito, sa tabi mismo ng poste ng kuryente ay mayroong network connection at mga cable na makakatulong sa hacker na kontrolin ang mga surveillance camera at sa gayon ay mabura ang lahat ng bakas ng kanilang operasyon. Upang makahanap ng ligtas na daan palabas, kailangan nilang dalawa na suriin ang lahat ng mga kalsada. Pagkasira pa lang ng kandado at pagpasok sa isang hindi inaasahang liko, biglang may lumitaw na isang manggagawa. Mabilis na damaykit si Lisa kay Ben sa pader upang magkunwaring magkasintahan. Sa mukha ng manggagawa ay lumitaw ang isang ngiti ng pagkakaunawa na tila humahanga sa kanilang kabataan. Pinakain muna ng mabuti bago siya bumilis at umalis dito. Ngunit may kaunting damdamin na sumisilip sa kanyang puso. Sinubukan ni Ben na pakalmayan ang tense na kapaligiran. Sina Ben at Lisa ay nahihiya sa isa't isa habang sina Ralph at Tan ay naghihintay sa lokal na intelihensya na magsasagawa ng palitan. Ang peking bearing na kailangan ng team nakita nila ang sasakyan ng kalaban na paparating. Sabi ni Tan, manatili lang tayo sa kotse. Dahil dati rin siyang nagtrabaho sa ahensya, mas madaling kausap ang mga kakilala. Kukunin niya ang bearing ng napakabilis. Pagkasabi nito, mabilis na bumaba si Tan sa sasakyan. Totoo nga, may nakaabang pala siyang motibo. Ngunit sa pagkakataong ito, binigyan ng tagapaghatid si Tan ng isang dilaw na sobra. Ginamit niya ang kanyang katawan para itago ang sobra at isiniksik ito sa bulsa. Dumating si Ralph ng huli, kaya hindi niya nakita ang eksenang ito. Gayunpaman, nakaramdam pa rin si Ralph ng kakaiba sa tagapaghatid. Kahit na ang bearing ay napakamukhang tunay, ang ugali ng taong naghatid sa kanila ay may problema, parang hindi sila magka-partner kundi magkaaway. Kaya naman, pagkatapos ng transaksyon, may sinabi pang patama ang tagapaghatid. Gusto ko ang mga coordinated operations. Alagaan ninyo ng mabuti ang aming si Tan. Huwag ninyong sirain ang operasyong ito. Hindi rin masyadong pinag-isipan niya ito at kasama si Tan na bumalik sa base. Nakita niyang lahat ay handa na. Naghihintay lang sila sa tamang panahon para tapusin ito. Kinumpirma ng decoded message na ang kalaban ay magdadala ng mga paninda ngayong araw. Ang ruta ay naipadala na ang intel kay Mo na nag-utos sa lahat ng miyembro ng team na kumilos kagad. Siya na ang bahala kay Mona, ang gumawa ng bearing para maiwasan ang investigasyon. Mula kay Mona hanggang sa grupo nang dumating ang sasakyan na may dalang bearing. Sa may ilalim ng tulay, may nakitang traffic enforcer na si Tan ang nagpanggap at nagsenadoryas na huminto. Hiniling ni Tan na bumagal ang sasakyan dahil may nangyaring aksidente at nililinis ang tunnel. Nang makita ang sasakyan, huminto ang security vehicle sa unahan. Ang manager ay mabilis na niyakap ang malita at bumunot ng baril, inutusan ang mga tao sa sasakyan na maging alerto. Sa mismong sandaling iyon, nakita niya na ang lead vehicle ay may hinagis na granada na may chip. Sa sasakyan, handa nang umatake. Tinamaan ng malakas, tapos ng shrapnel, at lahat ay magaling. Walang nag-akala na ang misyon ay magiging ganito kadali. Agad na nagulat ang mga miyembro kay Mo. Naging matagumpay din ang kabilang side. Napatay si Mona. May kasabihan nga na hindi ka dapat magdiwang ng maaga. Kakaalis lang nila. Sa ilalim ng tulay ng direktang tinamaan sila ng isang RPG. Isang puting liwanag ang kumislap. Akala nila'y nakaligtas na sila. Pero ayun, tinamaan pa rin ng rocket. Agad na tinawag ng mga kasamahan ang isa't isa magising. Walang awang mga bala ng kalaban. Si Ben, matapos mawala ang pagkahilo, ay agad na bumaba mula sa passenger seat para gumanti. Ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na nag-form ng depensa sa likod ng sasakyan dahil hindi lang sa harap ang kalaban. Nasa itaas ng tulay at sa likod ay may tatlo pang kalaban na walang tigil sa pagpapaputok. Saka lang naalala ni Ben, ang driver. Mabilis siyang tumakbo, palapit dito at nakita niyang ang driver ay may tama na ng bala. Agad na ipinaliwanag ni Ben ang sitwasyon sa kanyang mga kasamahan at inutusan silang ihatid ang driver palayo dito. Nang makita ang ambulansya, naghagis si Ben ng smoke grenade para masaklawan ang pag-urong. Ang ibang mga miyembro ay patuloy din sa pagpapaputok habang sinasabi kay Ben na kailangan na rin nilang umatras dahil ang kalaban ay patuloy na lumalapit. Kaya ang grupo ay salit-salit na umurong at mabilis na tumakbo papasok sa ilalim ng tulay. Nagpaputok si Ben at inutusan ng kanyang mga kasamahan na mauna. Nang malayo na sila, saka pa lang nang ahas si Ben na tumakbo paurong. Habang walang tigil ang pag-ugong ng mga bala sa pader sa tabi niya. Napilitan si Ben na humakbang ng napakahaba, isang saglit lang ay patay na siya. Nang magsama-sama na sila, si Ben at si Lisa ay sumuporta sa kanilang mga kasamahan upang makatakas. Nang makitang mabilis silang umalis, dalawang tao ang agad na nagtago sa isang tunnel. Sa tabi nila,
ikinandado ang pinto ng tunnel, at saka sinabi kay Lisa, bakit ang bilis dumating ng mga armadong lokal? Malinaw na dapat ay inabot ng 15 minuto bago sila dumating. Hindi inaasahan ni Ben na ang lugar, na iyon ilang araw lang ang nakalipas, tinatawag pa siya ni Lisa na mahal, pero ngayon parang siya'y nagkaroon ng problema. Ang bilis nga naman magbago ng babae, pero ang bilis naman ng pagbabagong ito. Sa kasalukuyan, ninakaw na ni Lisa ang malita na naglalaman ng orihinal na bearing. Malalaman pa kung makakaligtas si Ben o hindi, pero siguradong makakaligtas siya. Kung hindi, sino pa ang magpapatuloy sa pag-shoot? Inambus ang team, nagmamadali na rin si Mo. Nililinis ang eksena, naghahanda ng umalis sa bahay ni Mona. Sakto, nakita niya sa screen ng kanyang telepono. Low battery na pala. Bigla siyang nakaisip ng, dinurog niya ang charger. May nakitang device si Mo, isang device na kumukurap ang ilaw, nagbago ang eksena. Naglagay ng itim na bag ang motorista sa ibabaw ng kotse. Pag-alis ng motor, hindi inakala ni Ben na ang mga humahabol sa kanya ay ganun katapang sa gitna ng mataong kalye, naglakas loob pang magtanim ng bomba. Kahit paugong ang pandinig sa pagsabog, pilit pa rin. Bumangon si Ben dahil nakita niyang bumalik ang motor. Muling narinig ang dagandong ng makina habang papalapit sa kanya. Agad na nagpaputok si Ben. Sa gitna ng putukan, tinamaan ni Ben ang target. Habang umaandar ang motor, kalmadong tinapos ni Ben ang dalawang kalaban. Pagkatapos, agad niyang sinuri ang kalagayan ni Lisa sa driver's seat. Ang malita, tumalsik sa gilid pero buo pa rin. Si Lisa naman, nawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ni Ben ang kamay ni Lisa. Alam niyang, hindi sila pwedeng manatili rito, kaya kinuha niya ang malita at mabilis na umalis. Kanina, nakita natin, na binaril ni Lisa si Ben ng 3 beses. Bakit, ngayon ay malakas na siya at nakakapagpaputok pa? Simple lang, tinamaan ni Lisa ang bulletproof vest ni Ben. Ang impact ng tama ang nagpatumba sa kanya, hindi siya makagalaw. Pagkalipas ng 10 minuto, nagkamalay si Ben. Hinabol niya ang direksyon ni Lisa, kasabay ng paghingi ng tulong sa isang kaibigang intel para hanapin ang kinaroroonan ni Lisa. Nakarating si Lisa sa isang hotel sa Paris, sinundan siya ni Ben. Nagmatsyag si Ben hanggang sa buksan ni Lisa ang pinto. Sa loob ng hotel room, hindi napigilan ni Ben na itulak si Lisa sa pader. Para kanino ka nagtatrabaho? Sa pagkakataong ito, sinabi ni Lisa na may misyon siya, pero hindi niya pinagtaksilan si Ben o ang team. Bago pa makapagtanong si Ben, sinabi ni Lisa na sa loob ng malita ay may GPS tracker. Kailangan niyang tanggalin ang device agad, kung hindi, tuloy-tuloy silang matutunton ng kalaban. Senyales ni Ben, nabuksan ang malita. Nakita ni Ben na kinuha ni Lisa ang telepono. Isang mabilis na scan lang, nabuksan na ang security lock. Matapos makuha ang GPS tracker sa loob ng malita, kumuha si Lisa ng maliit na bag mula sa kanyang katawan at ipinaliwanag na kaya nitong harangan ng signal. Inutusan niya si Lisa na ilagay ang tracker sa bag at ibigay sa kanya. Biglang may narinig si Ben sa labas. May ingay. Hinayla niya si Lisa sa gilid. Kahit na nalutas na ni Ben ang mga kalaban ng napakalinis, alam niya na pansamantala lang ito. Siguradong, may mga kalaban pa sa labas. Sabi niya kay Lisa na magligpit na. Pagkatapos, sinabihan ni Ben si Lisa na huwag magdala ng armas. Pagbaba nila ng isang palapag, nakita nila ang maraming kalaban na tumatakbo patungo sa kanila. Napilitan, sina Ben at Lisa na manatili sa palapag na iyon. Hindi nag-atubili ang kalaban, naghagis agad ng flashbang. Napilitang lumapit sina Ben at Lisa sa dulo ng hallway. Nakita nilang nakalock ang fire exit. Ngayon, wala na silang choice kundi lumaban ng harapan. Ang mas malala, may mga kalaban din sa kabilang hallway. Sa sandaling ito, naipit si Ben sa pagitan ng dalawang linya ng putukan. Patuloy ang pagdagsa ng mga kalaban. Hindi nakinig si Lisa sa bilin ni Ben, pumulot siya ng baril sa sahig at sumali sa bakbakan. Ang pagkakaroon ng lalaki at babae sa labanan ay hindi nakakapagod. Habang nakikipag-close combat si Ben, nagpaputok si Lisa. Para magbigay ng cover, nabawasan ang bigat ng laban ni Ben. Dahil sa magandang koordinasyon ng dalawa, isa-isang naubos ang mga kalaban ng mabilis. Nakalabas sila sa hallway at matagumpay na nakatakas. Habang kailangan, tumahimik si Ben at tumingin kay Lisa. Naiintindihan ni Lisa ang sitwasyon, tinanggal ang magazine at ibinigay kay Ben. Pumunta sila sa basurahan sa kanto at itinapon ang baril at vest. Sinamantala ni Lisa ang pagkakataon para ipaliwanag ang tunay niyang misyon. Sila ni Tan ay hindi mga tauhan ni Mo, kundi mga tagabantay ni Mo. Ayon sa patakaran ng SIA, ang mga field agent ay kailangang mag-rotate ng assignment, paminsan-minsan. Pero si Mo at ang asset na may codename na Shepard ay mahigit 20 taon nang magkasama.
Bukod kay Mo, walang nakakaalam sa pagkakakilanlan ng Shepard. Kung totoo ba ang taong ito, o hindi, at bakit ayaw makipagtulungan ni Mo sa pag-turnover, iyon ang misyon ni Lisa. Matapos marinig ang mga paliwanag na ito, pansamantalang naniwala si Ben kay Lisa. Matapos silang mabilis na umalis doon, pinangunahan ni Ben ang pag-alis. Pumunta si Lisa sa isa niyang lihim na base, sabi ni Ben. Inilabas ni Lisa lahat ng laman ng bag. Natatakot siya. May itinago ba si Lisa? Kakakuha pa lang ni Lisa. Habang inilalabas ang mga gamit, sinabi kay Ben, kung gusto kitang patayin. Bakit pa ako bumaril sa armor? Pero hindi pa rin. Hindi naniniwala si Ben. Sinabi ni Lisa na pumasok sa ibang kwarto at magpahinga. Ikaw na ang bahala sa sugat mo dito sa labas. Matapos gumamit ng nicotine para mawala ang pagod. Tiningnan ni Ben ang hinge sa loob ng malita. Ikinukumpara. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, natuklasan ni Ben na iba ang hinge na ito. Sa orihinal. Hindi rin alam ni Lisa kung bakit. Sabi niya, kay Ben na nahack ni Tan ang computer ni Mo at nalaman ang tunay na pangalan at lokasyon ng Shepard. Samantala, nasa hagdanan si Tan ng gusali sa tapat. Nakita niya ang bahay ng Shepard at lumabas ito ng pinto. Napagtanto niyang dumating na ang pagkakataon. Isinuot ang bini at mabilis na tumakbo, papunta sa harap ng bahay ng Shepard. Ginamit ang mga gamit sa pagbubukas ng lock. Pumasok, nakita ang computer. Unang ginawa ni Tan, tinakpan ng camera gamit ang tape. Kinuha ang computer mula sa kanyang bag. Pinatakbo ni Tan ang software para i-hack ang computer ng Shepard. Hanggang sa oras na ito, nakapag-obserba na siya sa kwarto. Nakahanap siya ng phone sa bookshelf. Hinawakan niya ito, pagkatapos ay nagpatuloy sa paggalugad sa kanan. Bigla, nakita niyang may kumikislap na pulang ilaw sa bibig ng manika. Inalis ang manika, natuklasan ni Tan na ito pala ay isang surveillance camera. Ibig sabihin, maaari siyang mahuli anumang oras. Kaya itinago ni Tan ang dalawang computer sa kanyang bag at nagplanong umalis na agad at i-hack na lang mamaya. Pero sa labas ng pinto, may narinig na ingay. Diretso ang takbo ng Shepard papunta kay Tan. Kahit may putok ng baril, hindi napigilan si Tan. Naipit siya sa mesa. Nagplano si Tan na sumipa pabalik, pero inihagis siya ng Shepard sa cabinet. Dahil sa laki ng pagkakaiba sa lakas, kailangan ni Tan ng paraan para matamba ang kalaban. Pero parang tipaklong na lumalaban sa elepante. Paano niya matatalo? Ang isang taong ganito kalaki, kinuha siya ng Shepard at dinala sa balkonahe. Handa ng ihagis. Pero biglang may narinig na hiyaw. Dahil sa hiyaw ni Tan, may dumating na pulis. Binalik siya ng Shepard sa loob ng kwarto. Nang makitang wala na ang computer, paulit-ulit niyang tinanong kung ano ang ginagawa ni Tan dito. Hindi sumagot si Tan. Kumuha siya ng kung anong abot kamay at inihagis sa Shepard. Nagalit ito at sinuntok si Tan ng malakas, parang sako ng buhangin. Nang makitang walang awa ang Shepard, kailangan nang mag-isip ni Tan ng paraan para iligtas ang sarili. May nakita siyang flamethrower sa malapit. Mabilis niyang kinuha at pinutok sa Shepard. Samantala, habang sumisigaw ito sa sakit, kinuha ni Tan ang baril at mabilis na tinapos ang Shepard. Saka pa lang siya lumabas, nalulumpo. Samantala, si Ben, pagkatapos ng gabing pag-iisip, nagpa siya pa rin na maniwalang kay Lisa. Ang dalawa ay naghanap ng kotse para pumunta sa meeting point. Pero hindi nila inaasahan na sa liwanag ng araw, maaari silang tambangan. Ngayon, napilitan si Ben na mag-isa, pumunta sa meeting point. Pero hindi lang si Ben ang nag-iisa. Matapos ang ambush sa ilalim ng tulay, si Rive ay mabilis na nagmaneho palayo. Pagdating sa isang safe house, na siya lang ang nakakaalam, balak ni Rive na itapon ang bangkay sa bukid. Pero nalaman niyang buhay pa pala ang nasa likod. Kung ganoon, hindi na magdadalawang isip si Rive. Desidido siyang gigilisan ng impormasyon kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano ba naman kasi, paglabas pa lang nila sa ilalim ng tulay, ang mga armadong lokal ay dumating agad. Pero ang lalaking ito ay ayaw magsalita, kaya napilitan si Rive na gumamit ng mas matinding paraan. Itinali ang mga kamay nito sa kadena. Diretso niyang isinabit ang lalaki. Matapos ang kalahating oras na hiyawan, ayaw pa rin itong umamin. Kumuha si Rive ng isang bag ng alkaline solution. Ginamit niya ito para linisin ang sugat ng lalaki. Sa pagkakataong ito, umamin na ito. Aamin na ako, ang galing. Ano, sino, hindi inaasahan ni Rive na ang taong kanyang pinahirapan buong araw ay isa palang kakampi. Nang medyo lumingga-lingga ang kasamahan, mabilis na ibinaba ni Rive ito mula sa kadena. Sinabi ng kasamahan na hindi nila alam kung kailan naatake ang grupo ni Rive. Hindi rin nila alam na sa labas ng tulay ay may naghihintay na mga tao. Pagkasabi nito, nawalan ng malay ang lalaki. Saka lang napagtanto ni Rive na nagawa na niya ang isang malaking pagkakamali.
Mabilis niyang ginawa ang first aid, pero tila huli na ang lahat. Samantala, si Ben, na nag-iisang nakatakas, sa wakas ay nakarating sa meeting point, na itinuro ni Mo. Puno ng galit at pagdududa ang kanyang puso. Kailangan niya ng paliwanag mula kay Mo. Alam ni Lisa na siya ay ginamit, at ang pagbaril na iyon ay hindi nagkataon lamang. Tama ba? Sabi mo tama ako. Oo, ginamit na ako mula pa sa unang pagkakataon na nagsalita ako. Kasama ang basurang intelligence na iyan sa tamang panahon. Ngayon, pumasok din ang drive para marinig kung paano magpapaliwanag si Mo. Gusto mo ng ganito? Sinabi kong ang bearing sa loob ng malita ay peke, Ralph. Agad na dagdagan ang mga nasa ilalim ng tulay na iyon ay mga sundalo. Mga kaalyado ng Germany, ang kanilang target ay hadlangan din. Ang kalaban na makuha ang totoong bearing, ngayon ang buong team nila at mga kaalyadong sundalo ng Germany ay niloloko lang. Sa huli, sino ba talaga ang nasa likod ng lahat ng ito? Mabilis, sabihin sa dalawang iyon na ang mastermind ay nasa loob ng kwarto sa likod at siya rin ang totoong shepherd. Ang pagkakakilanlan sa labas, ang kanyang kapatid ay si Kudos. Siya rin ang pinuno ng pangunahing nuclear negotiation delegation. Dahil ang shepherd, na malapit sa tubig ay may palaging anino ng buwan. Kaya't patuloy siyang nakakakuha ng intelligence. Ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang gusto ng shepherd ay magbayad at ipagpatuloy ang transaksyon upang ipuslit ang peking bearing papuntang Iran, kahit na, ngayon, maliban sa mga narito, walang nakakaalam na ang shepherd ay nahuli. Tawagan si Kudos. Marinig ang sinabi ng nakababatang kapatid na maaari pa ring magpatuloy ang transaksyon. At bukas ay dadalhin ang bearing sa airport. Si Kudos ay nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay naglakad papunta sa harap ng foreign minister para iulat ang magandang balitang ito. Sa minister, tungkol sa nangyari sa shepherd, ito'y napakasimple, papatayin nila siya ng isang bala. Narinig ng mga naruroon ang usapan na iyon, para maghanda sa laban bukas, si Drive ay kusang lumapit kay Ben at sinabing nagpasya siyang umalis sa misyon bukas. Mula pa sa simula, ang orihinal na layunin ni Drive nang sumali sa team ay isa lang. Iyon ay ang makipaglaban ng magkatabi kay Ben. Ito ay hindi nangangahulugang pagkatapos maaksidenteng mapatay ang kalyadong sundalo. Si Drive ay walang nararamdamang pagkakasala, sa totoo lang bago pa man dumating dito, nang ilagay ang mga bangkay ng kalyadong sundalo sa simbahan, si Ralph ay nakapagdesisyon ng umalis sa team. Ngayon ay palom na lang. Kay Ben, hindi ito ang ating digmaan. Ngunit magpatuloy ka, gusto mong hanapin ang mga sagot na naghihintay sa iyo sa airport. Bukas, Ralph, ayaw ko nang mabuhay ng ganito. Handa kang manatili at lumaban para sa akin, ngunit hindi ko kayang tahakin ang landas na iyon kasama ka. Parehong nakalimutan ni Ben at Ralph ang isa pang miyembro ng team, si Tan, na siyang nag-uulat sa mga superior. Pagkatapos ikwento ang kanyang naranasan, sinabi ng mga superior na alam na nila ang lahat ng ito, at inanunsyo na ang shepherd ay binaril at patay na. Tapos na ang misyon ni Tan, kailangan lang niyang maghanda para umatras. Ngunit may naramdaman si Tan na kakaiba. May misteryo dito. Dati, nang pumasok sa intelligence network ng kalaban, ngayong gabi, nagdesisyon si Tan na suriin ito ng mabuti. Sa isang gabing paghahanap, nakuha ni Tan ang sagot sa pamamagitan ng pag-urong. Sa intelligence network, natagpuan ni Tan ang pinaghihinalaang IP address at oras ng tawag ng shepherd. Tinawagan niya ang superior para itanong kung anong oras namatay ang shepherd, at alas 10:20, Y5 kagabi. Ang IP address ay malinaw na. Alas 10:22, buhay pa ang shepherd, at kausap ang isang tao. Samantala, ang grupo ni Ben ay nakarating na. Sa airport, nakita nila ang napakaraming tropa ng kalabang grupo. Sila, na may kalmadong kalooban, pumasok sa loob ng hangar. Sinabi ng minister na ibigay ang bearing. Nang makita silang tumango ni Ben, ang boss ay ibinigay ang malite sa mga tauhan ng minister. Agad na inutusan ng minister ang mga siyentipikong Iranian na suriin ang mga paninda, at sabay sinabi sa kanila na kapag ang bilang ng pag-ikot ay umabot sa 1,500 ikot bawat minuto sa centrifuge na ito, saka lang ito magiging berde. Napatingin ang boss kay Ben, pagkatapos ay tumingin kay Lisa. Hindi nila inaasahan na ang minister ay gagawa ng ganitong paraan. Dapat nilang malaman na ang dala nila ay peking bearing. Kapag nahuli sila, sila rin ay babarilin hanggang sa maging butas. Nang makita ang mga sundalo na nakatitig nang mataman sa kanila, inilagay nilang tatlo ang kanilang kamay sa gatilyo. Handa nang kumilos anumang oras, ngunit sa totoo lang, hindi nila inaasahan na ang centrifuge ay magiging berde. Saka lang inalis ni Ben ang kanyang kamay sa gatilyo. Kinuha ng minister ang kanyang telepono at binayaran ang natitirang halaga. Ang boss, kahit naguguluhan, ay kinuha pa rin ang kanyang telepono upang tanggapin. Nang makita ang mensahe ng matagumpay na bayad,
Sinabi ng minister sa mga tauhan na umalis na agad, sumakay sa eroplano papuntang Iran. Ngayon ay naiwang naguguluhan ang tatlo. Anong ginagawa ng ministrong ito? Posible bang ang nasa loob ng malita ay ang totoong bearing? Samantala, si Tan ay nakarating na sa lugar ng IP address na iyon. Nakita niya na dito ay may isang mansyon lang, at ang mansyon ay may mga kamera. Si Tan, gamit ang kanyang mga kagamitan, ay pumasok sa kamera noong ngayon lang niya nalaman na kasama pala ni Mo si Kudos. Kahit hindi alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, naiintindihan ni Tan na si Kudos talaga ang utak sa likod ng lahat. Talagang ikinwento ni Kudos kay Mo ang kanyang mga pinag-isipan. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang kapatid ay magtatraidor. Bahagi sa akin ay halos mamatay ng lihim niya akong pinagkanulo at ipinagbili sa mga kaaway. At isa pang bahagi, ay halos mamatay rin ng kailangan kong ibigay ito sa grupo. Kailangan nila ng isang scapegoat para sisihin. Kasabay nito, inalo ni Mo si Kudos na kapag nakuha na ng ministro ang core pabalik sa Iran, tataas pa ang posisyon ni Kudos kaysa sa kanya. Makakakuha siya ng malaking pera, habang ang mga miyembro ng team ay makakapatay ng mga target. Ito ay isang sitwasyong panalo ang lahat ng tatlong panig, ayon sa kanya. Ang mahika ng mga salita ni Mo ay natapos nang tumawag ang ministro kay Kudos upang sabihin na maayos ang transaksyon at nakasakay na sila sa eroplano. Nang marinig iyon, napangiti si Kudos. Alam niyang ang kanyang hinaharap ay isang landas na pantay-pantay. Pagkatapos mag-toast kasama si Mo, ang dalawa ay sabay na nagdiwang sa kanilang matagumpay na pinagtulungang misyon. Sa loob ng sasakyan, pinag-uusapan ni Ben at ng kanyang mga kasama kung totoo ba ang core. Ano man ang mangyari, ang nangyari ay sobrang labas sa inakala ng tatlo. Kasabay nito, may natanggap na mensahe si Ben sa kanyang telepono, isang video na nagpapakita kina Mo at Kudos na masayang nag-uusap. Noon napagtanto ni Ben kung sino talaga ang utak. Dahil ganoon na nga, ang mga pawn tulad nila ay mas gugustuhin pang sirain ang mesa at palakihin ang gulo. Kaya't ang tatlo ay diretso na inatake ang eroplano, inubos ang lahat ng bala mula sa kanilang machine gun. Ibinaba ni Ben ang baril at lumipat sa isang mas praktikal na assault rifle. Pagkatapos ay sumakay sa eroplano. Ang una niyang ginawa ay magpaputok. Pagkatapos ay humarap sa ministro at kinuha ang malita mula sa mga kamay nito. Ngunit bago pa man makuha ni Ben ang malita, ang ministro ay nakatawag na kay Kudos. Nang hindi sumasagot ang ministro, at sa kabilang linya, ay mga putok lang ng baril ang naririnig, agad na napagtanto ni Mo at Kudos na may mali. Sa pamamagitan ng scope, siya ay laging nakatutok sa tatlo. Ang totoo, hindi rin mapakali si Drive, kaya hindi niya hinayaan si Ben na kumilos mag-isa. Pagkatapos nilang makitang umalis ang sasakyan pauwi sa pantalan, at nakitang naroon pa ang sasakyan ni Mo, ang tatlo ay nagplano. Napagpasyahan nila na kahit na ito ay isang bitag, kailangan pa rin nilang pumasok. Ang tatlo ay maingat na tumuntong sa loob ng barko. Pagkatapos maghanap sa bawat sulok, saka lang nila binuksan ang mga ilaw, at natuklasang walang tao sa loob. Tanging ang kumikislap na asul na ilaw ng monitor ng computer ang nakikita, na nagpapakita ng ulat na ipinadala ni Mo sa CIA. Sa ulat, malinaw na nakasulat ang mga pangalan ng tatlo, at ipinapalem sa CIA na ang tatlo ay nagtaksil, na naging sanhi ng kamatayan ng mga kalyadong sundalo at iligal na paglipat ng nuclear technology sa kanilang mga kaaway, ang Iran. Hinihiling ni Mo na agad na magpadala ang CIA ng mga tao upang patayin sila. Kasabay nito, may narinig silang ingay sa pinto. Si Tan pala ang dumating. Hanggang sa sandaling iyon, nakahinga sila ng maluwag. Kahit papaano, si Tan ang may hawak ng ebidensya laban kay Mo sa pagtataksil. Ngunit sinabi ni Tan na mayroon lang siyang ilang naka-encode na impormasyon at IP address. Maliban na lang kung mahuli nila si Mo nang walang kamalay-malay, wala itong silbi. At ang kanilang pinagsamang larawan ay hindi rin makakatulong. Maaaring makagawa si Mo ng dahilan para takpan ang sarili niya. Siya ang humihila ng mga tali, sinasalo natin ang mga dagok. Sa mga sasakyang ito, may kabuuang 24 na mga kalaban. Ang kailangan lang gawin ni Ben ay pigilan silang mag-isa sa loob ng 15 minuto. Nakita ni Seth na malaki ang pagkakaiba sa bilang ng mga kalaban, kaya naman naiintindihan niya kung bakit kailangan ni Ben na gumamit ng mga taktika at pati na rin ang mga kagamitan. Nang makita niyang malayo pa ang mga kalaban, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ben. Kinuha niya ang machine gun at lumabas sa balkonahe. Sa sandaling iyon, bago pa man makareact ang mga kalaban, agad siyang nagpaputok ng tuloy-tuloy sa kanila. Ang baril ay walang tigil na naglalabas ng mga pulang apoy. May mga kalaban na hindi pa man nakakababa ng sasakyan ay agad nang pinatay ni Ben. Ngunit ang mga natira ay mabilis ding nag-react. Hinati nila ang kanilang sarili sa dalawang grupo, ang isa ay gumamit ng sasakyan bilang
panangga at patuloy na bumabaril pabalik sa bintana kung saan nakatayo si Ben. Ang isang grupo naman ay sumilong sa tabi ng batong pader, at nagpaputok din. Sila ay bumuo ng isang nakakatakot na network ng putok ng baril, na halos hindi na makagalaw si Ben kaya napilitan siyang bumaba sa ibabang palapag. Ang mga sundalo sa tabi ng sasakyan ay responsable sa pag-atake, habang ang mga nasa batong pader ay responsable sa pagsuporta. Kahit hindi nila makita si Ben, ang grupo ng mga sumasalakay na sundalo ay hindi nagsasayang ng bala. Habang papalapit sila sa kahoy na bahay ni Ben, ang mga bala ay diretso sa pinto. Samantala, nakababa na si Ben sa basement matapos hilahin ang isang panel. Ang pintuan pababa sa basement, isara ninyo agad at magtanim ng bomba. Sa ibaba, kapag binuhat ng mga sundalo ang sahig, ang sasalubong sa kanila ay isang napakagandang fireworks display, na sadyang iniwan ni Ben ang kanyang telepono. Sa ilalim ng basement, ang mga sundalo, nang tingnan ng device sa kanilang kamay, akala nila nasa loob pa rin ng bahay si Ben, kaya sinimulan nila na maghanap ng maigi sa lugar, ngunit tahimik na. Nakatakas si Ben sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Ang labasan ay ang taguan sa kabilang side ng kalsada. Nang katatapos lang lumabas ni Ben mula sa lagusan, binuhat din ng mga sundalo sa bahay ang sahig. Isang malaking ulap na hugis kabute ang lumipad, paakyat sa langit. Sa totoo lang, ang weapon na ito kumpara sa pinlano naming gamitin dati ay mas maganda pa. Sa napakalaking puwersa ng pagsabog na ito, ang kapalaran ng mga sundalo sa loob ng bahay na gawa sa kahoy ay hindi na kailangang pag-usapan pa. Madali ring nakuha ni Ben ang titulong pitmaster. Maingat na gumapang si Ben, papunta sa taguan at tiningnan ng relo sa kanyang kamay, nagbibilang ng paubos. Wala pang 7 minuto ang natitira. Walang magawa si Ben kundi ipagpatuloy ang pamamaril. Isang headshot na sobrang precise. Ang mga natitirang sundalo ay nakarinig ng putok at agad na nakita ang posisyon ni Ben. Ang grupo ng mga sundalo sa may pader na bato ay kumilos agad. Ang pangunahing puwersa naman ay diretsyong sumalakay kay Ben. Masyadong malakas ang apoy ng kalaban. Walang tigil ang mga bala na pumapatak sa banta ng lupa. Hindi man lang magawang ilabas ni Ben ang kanyang ulo. Dahil alam niyang kung ilalabas niya iyon, patay siya kaagad. Kaya napilitan si Ben na gamitin muli ang kanyang weapon. Ang pagsabog na ito ay direktang nagpapatamba sa ilang kalaban, at tinulungan si Ben na makamit ang nakamamanghang chicken dinner na ikinagulat ng lahat. Ang mga sundalo sa harap ay hindi na ganoon kalakas ang loob. Lahat ay natatakot at nagtatago sa mga harang. Bumabalik ng putok kay Ben, at sa gubat naman. Sa kaliwa, may nakita ring mga sundalong palihim na lumalapit. Ngayon, hindi na siya maaaring manatili dito. Ang banta ng lupa ay kayang harangan ang mga bala mula sa harap, ngunit kung babarilin siya ng kalaban mula sa gilid, siguradong mapupuno siya ng bala. Kinuha niya ang isang magazine ng bala mula sa lupa. Balak ni Ben na gawin ang taktika na takbo at baril, ngunit nang siya ay makaalis sa kanyang taguan, sabay na tinamaan siya ng isang bala sa likod. Agad na naunawaan ni Ben na sa oras na ito, kung siya ay tatakbo lang, hindi na siya makakapagpaputok pa. Kaya't diretso siyang tumakbo, papunta sa taguan na inihanda niya sa gubat. Sa oras na ito, may mahigit 3 minuto pa. Dahil sa kalamangan ng mataas na lugar, hindi tumigil si Ben sa pagpapaputok pababa. Sa isang iglap, may ilang tao na ang bumagsak. Ngunit may napansin din si Ben na kalaban, na umaakyat mula sa gilid na kanyang dinaanan. Matapos ang matinding paggalaw, ang sugat ay napunit. Ang sakit ay walang tigil, na sumasakit sa nerbiyos ni Ben. Para makapaghiganti, siya ay naghagis ng granada pababa, at saka nagpaputok pa ng ilang beses. Pero muli niyang natuklasan na siya ay nasa isang napakakapal na pagkubkob. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, hindi na siya makakaalis pa. Ngunit, ang mas masama, hindi na niya kayang buhatin ang kanyang baril. Napilitan na lang siyang titigan ng kalaban na papalapit at itinutok ang baril sa kanya. Sa mismong sandaling iyon na handa na si Ben na tanggapin ang kamatayan, biglang lumabas si Reese, ang kanyang mabuting kaibigan, na kasama ang mga miyembro ng Special Forces team upang saluhin siya. Sa pagkakataong ito, isa-isa nang nilipol ng Special Forces ang bawat kaaway. Gusto nilang tumakbo, ngunit hindi na sila makakatakas. Kahit na gusto mong tumakas, kailangan mo ng oras. Kahit paano ka pa tumakbo, makakahabol ba ang bilis mo sa bala? At sa gayon ay nailigtas si Ben. Agad na ginamaw ni Reese ang sugat ni Ben. Ang mga kasamang dumating ay nagulat ng sitwasyon kay Reese. Ang mga kalaban na dumating dito ay may kabuuang 24 na tao. Ang kakayahan ni Ben na maalis ang ganun karaming mga tao at mabuhay pa ay talagang karapat-dapat sa kanyang bansag na Black Wolf. Sinabi ni Ben na hanapin sa ilalim ng mga tuyong damo ang mga bearing at ilabas. Maraming tao ang halos mamatay dahil sa mga ito.
Ang operasyon ngayong araw ay nagsimula sa plano na inihanda ni Ben sa loob ng 2 buwan dahil sa nangyari sa eroplano. Si Ben at ang iba pang mga miyembro ng team ay pinagkanulo ni Mo. Upang maprotektahan ng iba, mas pinili ni Ben na siya na mismo ang umako ng lahat ng ito, at dinala ang malita na may laman na mga bearing. Sa loob ng 2 buwan, laging nagtatago si Ben sa bahay na gawa sa kahoy, para lang mag-set up ng bitag dito. Sina Mo at Drive naman ay inimbestigahan ng CIA. Dahil walang sapat na ebidensya, umatras si Mo at namuhay ng tahimik at payapa sa kanyang pagreretiro. Ngunit palihim pa rin niyang hinahabol si Ben, dahil ang malita na may mga bearing ni Ben ay nagkakahalaga ng $5 milyong. Matapos ang 2 buwang paghahanda, natapos ni Ben ang pag-aayos ng bahay na gawa sa kahoy at nakipag-ugnayan kay Tan. Gaano katagal ang kailangan mo kapag nagsimula na ang lahat? Susubaybayan ko ang pag-atake. Kailangan ko ng 15 minuto para malampasan ang pader. Sige, sige. Kapag nakalampas ka na, ang lahat ng ito ay matatapos na. Ang 15 minutong iyon ay naging 2 buwang paghihintay. Dahil ang firewall ay nagtatago ng IP sa pamamagitan ng VPN. Ang 15 minutong limitasyon ni Ben ay naitakda na. Makinig kayo. Sinasabi ko na handa na rin siyang pasukin ang network ni Mo. Agad na binunot ni Ben ang cable ng router para ilantad ang kanyang totoong IP address. Tungkol naman sa pagdating ng backup ni Reese, hindi ito dahil kay Ben, kundi dahil sa matalik na kasamahan ng iyong hepe, na nakipag-ugnayan kay Reese at sa mga sundalo ng Special Forces. Dahil sa utang na loob kay Ben, kaya sila dumating para tumulong. Sa pustahang ito, matagumpay na. Nakuha ni Ben ang mga dokumentong magpapatunay na si Mo ay nagbebenta ng mga lihim ng bansa. Sabi nga nila, ang pinakamagandang paraan ng paghihiganti ay hayaan silang mabuhay sa takot bawat segundo. Matapos magtipon-tipon sina Ben, ang prinsesa, at Tan, nagdesisyon silang maghiwalay ng landas para maramdaman ni Mo na wala na siyang laban, at malubog sa kaguluhan. Ang prinsesa ay lumapit sa taong may malalim na ugnayan kay Mo para tulungan siya. Ang galing ng plano, ang hepe ay nagpadala ng mensahe kay Kudos, ang pastol, na lumabas ng sasakyan. Pagkatapos, suot ang helmet, nagpadala siya kay Kudos ng isang mensahe. Doon lang napagtanto ni Kudos na may nakalagay na package sa bubong ng kanyang sasakyan. Mata sa mata, dugo sa dugo. Kung ang pastol ang pumatay kay Lisa, dapat ay pagbayarin din siya ng hepe. Nang ang balita tungkol kay Kudos ay lumabas sa telebisyon, ang mukha ni Mo na dati ay napakamapagmataas, ay biglang nagdilim. Alam niyang kailangan na niyang tumakas agad. Ngunit nang si Mo ay nagmamadaling nakauwi sa bahay, nadatnan niya na si Ben ay matagal na palang naghihintay doon. Napilitan si Mo na magbuhos ng isang basong alak at tinanong kung gusto ni Ben ng isa. Bakit mo ginagawa ito? Hindi sinagot ni Mo ang tanong ni Ben, sa halip ay sinabi niyang ang kasunduan ay may bisa pa kung gustong ibenta ni Ben ang hard drive. Para kumita ng pera, si Mo ang pinakamagandang opsyon. Dagdag pa niya, ang ginawa niya ay hindi para sa sariling interes kundi para pigilan ang digmaan. Ang ibig kong sabihin, sa tingin mo ba ay gagawa ng aksyon ng Israel? Kapag ang Iran ay may mga sandatang nuclear, hindi mo gustong pigilan ang digmaan, gusto mong simulan ang isang digmaang ganap para lamang mapatalsik ang isang rehimen. Sa paghihiganti mo, ilang inosenteng buhay ang mawawala, at ilang inosenteng buhay ang may iligtas nito. Ben, hindi na tayo magkakasundo. Wala nang saysay ang pagsasalita pa. Alam ni Ben na ang sinabi ni Mo ay katapusan na. Wala nang lunas, pero hindi rin sigurado si Ben kung ililigtas niya si Mo. Inihagis niya ang mga dokumentong nakuha ni Tan sa mesa at sinabi kay Mo na ang pagpatay sa kanya ay masyadong mababaw. Ang gusto ni Ben ay makulong si Mo habang buhay. Pagkaalis ni Ben, dumating ang mga pulis at pinalibutan ang lugar. Alam ni Mo ang kanyang kinahinatnan, napaupo na lang siya nang tahimik sa harap ng mesa at inubos ang huling baso ng alak. Pagkaalis sa bahay ni Mo, si Ben ay nagtungo sa CIA. Ang paghihiganti kay Mo ay tapos na, kailangan na rin niyang isuko ang mainit na patatas na ito, ang hard drive. Pagkatapos ng mahabang pahinga, isang lumang kaibigan ni Ben ang lumapit sa kanya. Nag-usap sila ng masinsinan. Napansin ni Ben na tila may bumabagabag sa kanyang kaibigan. Kaya sinabi niyang sabihin na lang ang totoo. Binigyan ng kaibigan si Ben ng isang calling card na naglalaman ng impormasyon ng contact ng Special Operations Team ng CIA. Ang mga taong tulad natin ay ipinanganak para maglakad sa mundong ito, Ben. Tayo ay magsusunog o magtatayo ng isang bagay na mas mabuti. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nakipag-ugnayan pa rin si Ben sa CIA, ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsalubong sa kanya ay isang napaka-espesyal na interview. Ang lie detector ay ikinabat sa katawan ni Ben, at ang screen ng
computer ay nagpapakita sa real-time ng katapatan sa bawat salita ni Ben. Hindi, akakalay ni Ben na alam ng Sia ang impormasyon tungkol sa kanya. Dahil sa patuloy na pagtatanong ng Sia, naalala ni Ben ang lahat ng mga pangyayaring naranasan niya sa panahong ito. Ang Special Forces na nagbitiw dahil sa paghihiganti para sa mga kasamahang namatay sa ilalim ng tulay na naging sanhi ng pagkamatay ng mga kasamahang Aleman doon. Ang tuloy-tuloy na putukan sa airport na kumitil sa buhay ng kaaway, at sa kanyang alaala ay may isang tao na hinding-hindi niya malilimutan. Matapos tanungin ang lahat ng ito, dumating ang Sia sa huling tanong. Bakit ka nag-apply sa Special Operations Team?